Sunod, mga kababayan, dito tayo. Dito tayo kay Amy Marcos. Nako, ano yan kay Amy, Ken? Alam ko naman, mga kababayan, na alam nyo na. Alam ko, mga kababayan, na alam nyo na. Si Amy Marcos, mga kababayan, no, concern sa sakit ni PBBM. Bukod sa concern siya, mga kababayan, sinisi pa niya ang mga taong nakapaligid kay PBBM sa Malacanang, no? Sinisi pa niya na sa dami-dami daw na kapaligid kay PBBM, 'di ba? Sa Malacanang. Bakit daw walang nag-alaga kay PBBM? Ito lang mga kababayan. Ganito lang, sa totoo lang. Ganito yan Alam nyo, sa totoo lang, especially kay Senador Amy Marcos, Senador Amy, ganito yan. Halimbawa tayo magkapatid. 'Di ba? Halimbawa tayo magkapatid. Kapatid kita, magkamag-anak tayo. 'Di ba? Hindi ka ba nahihiya na ako ipaalaga mo sa ibang tao na imbis ikaw ang mag-alaga sa akin kasi magkapamilya tayo? Sige nga, tanong ko, Senator Amy Marcos, kung halimbawa ako si Bongbong, ikaw si Amy, hindi ka ba nahihiya na ipaalaga mo ako sa ibang tao na andyan ka naman? Diba? Kaya daw nagkasakit kasi pinabayaan, hindi inaalagaan. Hindi mo ba napansin, Amy, kung bakit nagkaganyan yung kapatid mo? Yung kahihiyan, yung pambabatikos, na instead ang karamay niya, 'di ba? Ay ang pamilya niya, pero mismong kapatid niya ang magsira sa kanya. Hindi mo ba nakita, Amy? 'Di ba? Tapos ngayon sisihin mo yung mga nakapaligid sa kanya sa palasyo na hindi siya inalagaan, napakadami nila. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni BBM, 'di ba? Sa tingin mo hindi na stress 'yan? Stress sa trabaho na instead tulungan mo kasi magkapatid kayo, pero ang ginawa mo, mismong ikaw na kapatid niya ang sumira sa kanya. Kung si BBM pareho lang ng utak mo, matagal ka nang pinatarget niyan. Matagal ka nang pinapasalvage niyan. Kung pareho lang kayong utak. 'Di ba? Ganun 'yun kasimple. Ang mahirap kasi sa inyo, 'di ba? Kunwari concern. 'Di ba? Kunwari concern, pero plastic naman. Kita mo 'yan? Hindi ba kayo nahihiya? Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan. Halimbawa tayo magkapatid. Kayo maganda ang pamumuhay ninyo, may posisyon kayo sa gobyerno, isa kang politician. Tapos sisihin mo yung aking tinirhan kaya ako nagkasakit kaya hindi nila ako tinulungan? Hindi nila ako inalagaan? So kung ikaw ang kapatid ko, hindi ka ba nahihiya magsabi nun? Hindi ka ba natamaan ng kidlat? No? Hindi ba na kuryente yung baba mo? Di ba nakakahiya? Iasa mo yung pag-aalaga ng kapatid mo sa ibang tao? Samantalang ikaw na kapatid niya, andyan lang nakatirik ang laki ng mata, ang haba ng baba sa kapag sinungaling, humaba ng baba. Tapos aakyat ka sa entablado at sisiraan mo at sabihin mo nagdodroga. Instead na tulungan mo, kasi kapatid mo, aakyat ka ng stage, sisiraan mo at sabihin mo adik. Kaya nagkasakit yan dahil sa mga pambabatikos mo. Instead na pupunta ka doon, tulungan mo siya, suportahan mo ang kanyang administrasyon, anong ginawa mo? Mas kumampi ka sa kalaban niya. Hindi nyo ba naisip? Ayaw ko lang sabihin Kasi sasabihin na naman, tignan mo, may alam si Ken, so ibig sabihin may connection ka sa Malacanang. Wala akong connection sa Malacanang, pero marami akong mata sa Malacanang. Alam nyo ba, noong nag-rally, ito, first time kong sabihin,
Alam nyo ba nung nagrally ang INC at umakyat si Aimee sa stage at sinabi niyang, bata pa kami ni Bongbong. Alam nyo ginawa ni PBBM? Habang nakaupo, nanood sa cellphone. Hindi sa TV, sa cellphone. Nakangiti, pero yung luha, pumatak. Ganun ang Pangulo. Kahit masakit, dinaan sa ngiti. Ngumingiti lang siya, ayaw niyang ipakita sa taong bayan na nasasaktan siya. Nanonood siya. Habang nagsalita si Aimee. Nakangiti, gaganon. Pero yung luha pumatak. Di ba? O bakit ko alam yan? Marami akong mata sa Malacanang. Di ba? Pero nung in-interview siya, alam niyo ang sabi niya, kaya gumanon siya. The lady you have seen in TV are talking is not my sister. She is not my sister. Gumanon siya, pero masakit na yun. Alam niyo, pagkatapos ng press ko na yun, umiyak siya sa likod. Itanong niyo, wag na. Diba? Kita mo yan? Na mismo, kapatid mo, na imbes na tulungan ka, kasi nakamit na ang pangarap ng tatay at nanay mo na isa sa atin, linisin ang pangalan natin at maging presidente at masundan ang yapak ng tatay mo. Diba? Nung nakamit na ni BBM na naging presidente na, sisiraan mo pa. Kasi ang laki kasi ng inggit mo. Kasi gusto mo, kasi ikaw ang panganay, ikaw ang maging presidente, hindi ka nga qualified. Yun ang totoo. Diba? Masakit yan. Ang gusto kasi noon pa niya ni Mangga, kasi siya ang panganay, siya dapat ang masunod kung ano ang gusto ng tatay niya. Hindi si Bungit, kasi si Bungit hindi naman panganay. Ang problema, si Bungit lang kasi lalaki sa lahat ng magkakapatid. 'Di ba? Yan ang totoo. Noon pa man, hindi na gusto ni Mangga na si Bungit ang maging bida. Hindi siya galit kay Lisa, inggit siya kay PBBM. Yun ang totoo. Kasi siya daw panganay. Siya dapat ang susunod sa yapak ng ama. Ang gusto nga ng ama, yung junior niya. Diba? Tapos ngayon, sisihin mo yung mga tao sa Malacanang. Kaya nagkasakit yung kapatid mo kasi hindi inaalagaan. Hindi ka ba nahihiyang magsabi? Ang mga tao sa Malacanang ang sisihin mo kung bakit siya nagkasakit. Ikaw mismong kapatid at kadugo ka mag-anak niya. Nandyan para suportahan siya, pero anong ginawa mo? Kinontra mo siya. At tinuring kang ang kapatid kahit hindi naman. Diba? Ganun yun. Ganun ang katotohanan. Iiyak ko yun. Ba't ako iiyak? Ako ba si Aimee? Yun ang katotohanan. Tapos ito pa ang sabihin niya. Kaya nga ano siya nabutata siya ni si Claire Castro Ito po yun mga kababayan. Tignan mo yung sagot niya. Ito, mga kababayan, yung sinabi ni Mangga patungkol kay PBBM. Ito. Wait lang. Ito ang sabi niya, mga kababayan, according sa GMA News. Ayan, basahin ko. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Yan ang sabi ni Aimee. Ayan, on Thursday, President Ferdinand Marcos Jr. feel ill because no one in Malacanang was purportedly taking care of him. Ang health niya ang bibigay. Kani-kaniyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya, sabi ni Aimee. Ayun, ito pa. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan ang tanong ko. Diba?
Yan ang sabi niya. Alam mo, sa totoo lang, Aimee, kung talagang concern ka sa kapatid mo, 'di ba? Sa hirap, sa sakit, sa kahihiyan, dapat hindi mo siya iiwan. Magkapatid kayo eh. 'Di ba? Sa hirap, sa sakit, sa hiya, sa batikos, dapat hindi mo siya iniwan. Tapos ngayon maninisi ka na ibang tao. Walang ganun, Aimee. So sino pinaparinggan mo, si Lisa? Eh di ba inamin mo sa rally na mismo si Lisa kinumbinsi mo na asawahin si BBM? At bakit ka mangingialam? Eh di ba may kanya-kanya kayong pamilya? Tsaka sa totoo lang, Aimee, wala ka ng karapatan na maging concern sa kapatid mo. Pagkatapos mong sabihang adik ang presidente natin, pagkatapos mong sabihin na dudroga siya, ngayon may pa-concern-concern ka, hindi ka ba nahihiya? Di ba? Pagkatapos mong siraan siya sa harap ng taong bayan, dapat inisip mo yun. Yun pa lang, pinatay mo na yung kapatid mo. Doon pa lang pinatay mo na eh. Doon pa lang, hindi mo inisip na may kapatid ka. Pinatay mo na si BBM sa buhay mo. Yun ang totoo. Diba? Hindi nyo ba napansin yun? Yung pag-akyat mo sa entablado sa rally ng Iglesia ni Cristo, doon pa lang pinatay mo na si Marcos eh. Tapos ngayon may pa-concern-concern ka? Magkaroon ka naman ng delikadesa, at kahihiyan. Diba? Ngayon sasabihin mo, wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan ang tanong ko. Tatanong ka pa kung may nagmahal kay PBBM? Diba? Ikaw nga, ang sagot ay nasa sayo. Ang sagot nasa sayo. Bakit? Ikaw nga mismo, kapatid niya, binatikos mo siya. Tapos ngayon, yung ibang tao, tatanungin mo kung sino ba talaga nagmamahal sa kanya, kay BBM. Nasa sayo na, kung may salamin ka dyan, tanungin mo sa sarili mo. Kung ako nga mismo, kapatid, hindi ko siya minahal, yung ibang tao pa kaya? Wala bang salamin dyan, Aimee? Araw-araw ka nga naka-make up, posible naman mo lang salamin dyan. Diba? Tapos magtatanong ka kung sa dami-daming nakapaligid kay PBBM, sino ba talaga ang nagmamahal sa kapatid mo? Doon pa lang sa 'di ba? Doon pa lang sa tinanong mo, nakikita mo na yung sarili mo eh. Ikaw nga mismong kapatid, pinatay mo siya, siniraan mo siya. Pinatay mo ang reputasyon niya. 'Di ba? Inapakan mo yung credibility niya. Tapos ngayon sa ibang tao sa Malacanang, magtatanong ka sa dami-daming tao sa Malacanang, sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa kapatid mo? Diba? My God, Aimee. Hindi ako pilosopo ha. Pero doon pa lang, sa ginawa mong pagsabing adik si Bongbong, nagdodroga siya kasama si Lisa, pati si Sandro, inalok yung anak mo. So admitted ka na anak mo nagdodroga din. Inalok eh. 'Di ba? Doon pa lang alam mo na ang sagot. Walang nagmahal kay Marcos. Bakit? Ikaw nga mismo kapatid eh. Inapakan mo eh. Pinatay mo na eh. Sa ginawa ni Aimee, pinatay na niya si BBM sa ganong estilo ng ginagawa niya. 'Di ba? Ito na naman si Edgar. Uuwi na daw si Digong. Putang ina mo, huwag kayo mangarap makauwi yan. Uuwi man yan nakaabo. Uuwi yan nakakahon. Ay, Diyos ko, Edgar. Magtigil-tigil kayo mga DDS, mga bobo kayo. So, samahan nyo si Aimee. Suportahan ninyo. Diba? Tignan natin yung comment. Ulol, sabi ni Ma'am Pasita Antonino, ulol, nababalina, bawasan mo na lang ang baba mo. Ayan sabi ulol, nababalina, bawasan mo na lang ang baba mo. Yung sunod, Two Faces of Manga, playing the big sister now. Says the sister who constantly give him additional stress. Di ba?
Oo, from her very long loving sister. Kung ikaw nga kapatid niya, kinakalaban mo pa, why expect na ibang tao mag-aalaga sa kanya? O, di ba? O, ayan. Sabi ni Philly Bernaldez. O. Ay, Diyos ko. Yan na. Di na insulto ka ngayon. Kung ikaw nga kapatid niya mismo, kinakalaban mo, tapos mag-expect ka sa ibang tao na may mag-aalaga. Diba? Yun. Wala bang salamin? Wala bang salamin dyan? Ay, nako. Wag na, Amy. Wag ka nang magkikare, keme-rot. Alam na ng tao. Alam na namin. Buti pa nga kami concerned sa presidente, ikaw kapatid, hindi. 'Di ba? Actually, hindi naman talaga ako, mga kababayan, hindi naman talaga ako loyalista kasi bagong sibo lang naman kami, mga new generation kami, mga Gen Z kami, mga millennials kami. Pero sa totoo lang, kung ako papipiliin, kung susuportahan ko ba si Marcos, mas suportahan ko si Marcos. Bakit? Kung himay-himayan mo, i-compare mo si Digong at si Marcos, ang layo. Si Digong puro buka, walang kwenta. Si Marcos tahimik, gumagalaw. Kita nyo? Kayong mga Pilipino nanonood sa akin ngayon, tubig lang yan. Ayan, yun na. Tapos mabali-balitaan natin, after 4 years, meron palang natural gas. 93 billion cubic feet. Putang ina mo, Digong. Kaya hindi ako nagkamali na suportahan. At kaya proud ako na sabihin bobo ang supporter ni Sara. Yun. Tanga. Inutil. Ang mga supporter niya. Kaya hindi ako nagkamali ng sinuportahan. At ni minsan hindi ako pumalya.